Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, nakaabot na tayo sa 10 talata sa Suratul Jathiyah. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min waraihim jahannam la yughni anhum ma kasabu syai'a wala mattakhadu min dunillahi awliya walahum 'adzabun 'adzim. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, at sa kanilang harapan ay ang impyerno, at hindi makakapakinabang hinggil sa kanila ang anumang natamo. Tingnan nyo, napakasakit talaga, kapatid. Kapag ikaw gumagawa ng mga kasamaan, lalo na ang pagtatambal, pagtatakwil, pangungutya, lahat ng uri ng mga kasamaan, hindi yan makakatulong kapag nasa harap ka na ng impyerno. Alam naman natin, mga kapatid, ipapaharap sa atin ang impyerno ng Allah. Dadalhin ng mga anghel. Mayroong 70,000 na kadena. At ang bawat kadena, hihilain po ng 70,000 na mga anghel. Subhanallah. Gaano pangilabot ang oras na yun, mga kapatid. Ipapaharap sa iyong impyerno, dadalhin yun. Ipapakita sa lahat. At ang masapa pa sa lahat, kapag ikaw sumasamba sa mga rebulto, sasamahan mo talaga ang iyong sinasamba. Dadalhin kayo doon. At walang sirat. Itong napakasakit, walang sirat, walang tulay. Kaya nasa bangin sila, hulog talaga sila. Papasukin nilang area ng impyerno. Lahat din tayo, mga Muslim din, papasok, pero lalagyan ng ala ng sirat ang mga manampalataya. Pero sila, wala. At alam naman natin, impyerno, hindi yun, isang pintuan. Pababa po yan. Kaya mahulog ang mga, doon ang proper na parusa doon sa baba. Pero kung sa taas ka, hindi yun, wala doon ang parusa. Kaya sa kanilang harapan ay ang impyerno, at hindi mapasakan, hindi mapapakinabangan ang kanilang anumang natamo. Tingnan nyo, lahat ng mga ginagawa natin dito, mga kapatid, lahat, papatayo ng bahay, pag may pag-aasawa, o hanap buhay, pagtatrabaho, ano pa dyan. Kapag lahat yan hindi mo inukol kay Allah at ginawa mo katulad ng nabanggit dito, pangutya, pagtatakwil, pagtatambal, subhanallah, hindi yun makakatulong sa iyo. Walang silbi. At ano pag ginawa nila? At hindi rin ang kanilang itinuturing bukod pa kay Allah na mga kakampi, hindi rin makakatulong, mga kapatid. Ang lahat ng mga kakampi mo dito sa mundo, kakampi mong senador, kakampi mo si congressman, kakampi mo mga sino pa dyan, ang mga mayor o sino pa dyan, hindi yun makakatulong, hindi yun makabigay sa iyo ng pakinabang, kapatid. Ito ang napakasakit, kasi ito pa, at mapasa kanila ang matinding kaparusahan. Bibigyan daming mga parusa. Itong nakakaluksa, mga kapatid, itong nakakatakot. Kasi nga ang mga tao sa impyerno, wala talagang silbi. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, sabi niya, hada huda
walladina kafaru bi ayati rabbihim lahum adabun min rijzin alim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang patnubay. Allahu Akbar, mga kapatid. Ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, una ay hinihikayat ang lahat ng mga tao sa pagsamba kay Allah at nagbibigay babala sa mga taong hindi sumasamba sa Kanya. Ito talagang patnubay. Hindi puro na lang paraiso, puro na lang kasiyahan, puro na lang love. Hindi ganun ang patnubay ng Allah. Ang patnubay ng Allah, binabanggit lahat. Bibigyan tayo ng babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, kaya sabi dito, at ang mga yaong tumakwil sa mga talata ng kanilang Panginoon ay mapasa kanila ang parusa mula sa napakatindi na napakasakit. Yun din, tingnan nyo, napakatindi na napakasakit pa kasi paiba-iba rin ang parusa doon. Merong isubsub sa apoy, merong kakain sila ng zakkum, tapos kakain sila ng mga tinik, painumin pa sila ng mga nana na galing sa mga ari ng mga nagzina, nangalunya, subhanallah. Anong uring parusa yun? Papainumin ka at ang mga tao yun sa sobrang baho dahil sa pangalunya. Sisihin talaga niyo, bakit kayong ganun? Parusahan nawa kayo ng Allah. Yun, sinusumpa nila bawat isa. Kaya kapag ikaw kasali sa mga nagtakwil, mga kapatid, nagkapir sa mga kahit isang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay parurusahan ka talaga. Kaya bilang mga Muslim na nagpasakop, nagpatalima, lahat, tanggapin mo lahat ang nakasulat sa Quran. Huwag ka talagang magtakwil. Kahit isa lang po, kapag hindi ka naniniwala, sampula lang, hindi ka naniniwala sa kapalaran, kasi hawak mong kapalaran, ikaw ang master of your own destiny, kafir ang tawag sa iyo. At parurusahan ka ng Allah sa napakatindi na at napakasakit na kaparusahan. Kaya nawa ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong mga kaparusahan. Kasi wala ka talagang mapapala doon kapag ikaw. Kaya dito sa mundo, sarap ang makukuha mo sa kaparusahan, pero sa bandang huli ay magsisi ka talaga. Kaya kukunin mo na lang ang halal. Kahit magdusa ka, basta nasa halal ka, insyaAllah sa kabilang buhay, ang iyong pagdurusa na yan ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng saya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, Allahu alladhi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ang yaong nagtalaga para sa inyo ng dagat upang makakalayag kayo roon upang makakalayag roon ang mga barko sa pamamagitan ng kanyang utos at para hahangarin rin ninyo ang kanyang kabutihang loob at baka kayo'y magpapasalamat. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun ang pagtatalaga ng Allah. Ganon ang kanyang pabor. Ganyan ang pagbibigay niya ng biyaya tulad ng karagatan. Na kaya natin maglayag. Dati mga tao naglalayag lang. Wala pa naman mga motor, wala pa naman mga gasolina, diesel o ano pa dyan. Gumagamit sila ng hangin. Kaya grabe ang kanilang talaga pagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inaasa nila ang lahat ng kanilang paglalakbay sa karagatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga sa pamagitan ng utos ng Allah, uutusan niya ng hangin, magkabagyo kagad. Kaya wala ka talagang doon, wala kang takas kasi nasa karagatan ka. Kaya ang mga tao na yun, yun ang pag-iisip nila. Ibig sabihin,
ikhlas talaga sila, hindi sila mga pagano, hindi karoon lang ng malaking alon, tatawagin mo ng mga santo mo, subhanallah, tatawagin. Meron nga ako sa aeroplano narinig ko talaga, nangilabot talaga ako nagkaroon ng turbulence. Sabi niya, lahat ng mga Diyos dyan, pakinggan nyo ako, subhanallah. Yun ang sinabi niya. Nagkupo, nagkushir talaga, nagtambal. Ganon din sa paglayag ng barko. Dapat isipin mo, ang nagtatalaga dyan, ang Allah. Siya ang nag-uutos ng mga hangin. Siya nag-uutos ng mga ulan dyan. At siya rin nag-uutos ng makakain dyan. Kaya sa paghangad ng kanyang kabutihan, nagpapakita na ikaw ay nasa tauhid. Kasi nga, iniisip mo mga biyaya ng dagat, galing yan kay Allah. Hindi dahil yan sa biyaya ng dagat. Kung hindi ganun na pag-iisip ng mga Muslim. Binigyan ka na nga ng pabor. Pinalayag ka na nga sa barko, tapos ganun lang sasabihin mo. Galing kasi yan sa biyaya ng dagat. Subhanallah. Galing kasi yan sa biyaya ng lupa. Kung masabihin mo man lang yan, dapat dugtungan mo na yan ay kay Allah. Iniisip mo by heart, ito ay galing sa manlilikha. Kasi nga, baka sakali kayo'y magpapasalamat. Kasi dito sa mundo, mga kapatid, pinapalasap tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. La'allakum tashkurun. Baka sakali kayo'y magpapasalamat. Ganun ang gusto ng Allah. Dapat magpasalamat tayo. Kasi dito sa mundo, habang nabubuhay pa tayo, nasa pagsubok tayo lahat. Sinusubukan tayo ng Allah. At dapat kusang loob ka talaga magpasalamat. Hindi ka pinilit para maramdaman mo talaga ang pananampalataya. Para maramdaman mong tamis ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun ang mga biyaya ng Allah. Dapat pasalamatan mo na may kusang loob. Na ikaw mismo ang pumili. At sabi niya dito, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagtalaga para sa inyo ng anumang nasa mga kalangitan at nasa kalupaan. Lahat na ito ay mula sa Kanya. Jami'an min, mula sa Kanya lahat. Hindi galing kay Mother Earth, hindi galing kay mga sirena, mga ano pa dyan, mga isda, mga dolphin, galing sa iyong sariling pagsusumikap. Hindi po, kapatid. Hindi ganun ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat isipin mo talaga na yan lahat mula kay Allah. Kasi nga nabanggit talaga dito ito ay mula sa Kanya. Katotohanan sa mga ganito ay talagang mga tanda para sa mga taong nagmuni-muni. Allahu Akbar. Ito pala, tanda pala yan ng Allah. Para sa mga tao, hindi para sa lahat, para lang sa mga nagmuni-muni. Insyaallah, sana ipagduaan niyo mga kapatid na sana kasali tayo sa mga taong nagmuni-muni. Kapag nakapunta tayo sa karagatan, o kaya nakapunta ka sa mga magandang mga tanawin, o kaya sumakay kayo sa eroplano, makikita nyo sa mga himpapawid, nakikita nyo mga ibon, nakikita nyo mga barko maliliit. Pasalamatan nyo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga tanda yan na merong tagapaglikha. At ang tanda na yan, yun magiging katibayan mo yan sa pagdating ng araw ng paghukom. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, Kul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa mga yaong naniwala na magpapatawad sa mga yaong hindi na umaasa sa mga araw ni Allah, upang pababayarin ang mamayan sa dati nilang nakakamit. Kaya, dyan sa inutusan tayo mga kapatid,
ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay dapat marunong talaga magpatawad. Minsan, may mga kasalanan na hindi natin kayang patawarin. Choice mo yan eh. Pinili mo yan. Hindi mo patawarin kasi karapatan mo rin yan eh. Hindi ka pipilitin. Patawarin mo talaga yan. Hindi ganun. Walang ganun sa Islam, mga kapatid. Ini-encourage lang tayo na magpatawad. Pero mas malaking reward kapag pinili mo ang pagpapatawad. Ganun po ang katuruan ng Islam. Kasi kung pipilitin mong isang tao, siyempre, katulad na lang may pinatay. Tapos sabihin mo lang, patawarin mo na lang yan. Subhanallah, karapatan mo yan eh. Apak-apakan ka pa. Kung tumawa pa yung nakapatay, anong maramdaman mo? Katulad na nakikita natin sa balita. Sa investigasyon, sa soko, ano pa dyan. Kaya napakasakit, maramdaman mo talaga ang kanilang kirot ng kanilang mga puso, mga kapatid. Kaya dahil doon, sa Islam, hindi tayo pinapursigi talaga na ipipilitin mong tao na kaya patawarin mo. Ang doon, kusang loob, mga kapatid, ang tinuro sa atin. Lalo na sa mga ganitong sa mga yaong hindi umaasa sa araw ni Allah. Hindi umaasa hindi nag-iisip yun eh. So, lalo na mga kafir, mga mapagtakwil, hindi niya umaasa sa araw ng Allah. Bahala sila sa buhay na, pero tayo, nutusan lang tayo na patawarin lang. Example, nagkasala man sila mga maliliit na kasalanan, patawarin mo na lang. Pero kung malalaki, bahala ka anong gusto. Kaya mo ba magpatawad? O kaya papatawan mo sila ng batas? Ikaw ang bahala dyan. Kasi example lang, alam naman sa atin, kapag nakapatay, dugo sa dugo, pupunta ka sa korte, hingin mo yan. Kung pinili mo, pirahin mo, tinatawag natin blood money, wala problema. Kung gusto mo patawarin, wala mo namang problema. Basta ikaw ang mayroong pagpapasya, huling pagpapasya, kaya ini-encourage lang tayo ng Allah na magpatawad. Kasi nga, mayroon pang araw ng paghukom. Ang pag-araw ng paghukom, doon po ay hahatulan lahat. Doon po uhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nilalaman ng ating mga puso. Kaya pababayarin nga, dito sabi, upang pababayarin ang mamayan sa dati nilang nakakamit. Tingnan nyo, pababayarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinafsi waman asaa fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang sino mang gumawa ng mabuti ay para sa kanyang sarili, at ang sino mang nagpakasama ay laban sa kanya, at pagkatapos ay sa inyong Panginoon kayo'y pababalikin. Kaya napakaganda ng pagkasabi dito, mga kapatid. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ini-encourage tayo, mga kapatid. Binabalitaan tayo ng bagay kung saan kung ikaw gumawa ng mabuti, ay para yun sa iyong sarili. Allahu Akbar. Hindi pala kay brother, hindi pala para kay sister, hindi, para yun sa iyong sarili. Kaya in-encourage talaga. Kasi nga, dito sa mundo, makukuha mo yan ang mga resulta, lalo na sa kabilang buhay. Kasi nga, para yun sa sarili mo. Magsasala tayo 5 times a day. Hindi yan pupunta kahit kanino, pupunta yan sa sarili mo. O nagpapasting ka, alhamdulillah, 2 buwan na lang, Ramadan na. Magpapasting ka. Inshallah, mayroon kang pagpapala dyan. Pero kung ikaw nagpakasama, huwag ka talagang aasa na yan makakatulong sa iyo. Bagkus yan po ay maging masama yan para sa iyo. Kasi nga, parurusahan ka, kaya tinatawag nating dhalimun. Ang dhalimun, ibig sabihin, mga mapang-api. Ang mga makasalanan, tinawag na mapang-api sa Quran. Kasi nga, kapag gumagawa ka ng kasamaan, parang inaapi mong sarili mo kasi ikaw ang naging sanhi sa pagpasok sa impyerno. Tingnan nyo? Kaya
mapang-api ka talaga eh. Dhalimon tawag sa'yo. Pero sinali na lang yan na makasalanan kasi para maunawaan ng nagbabasa. Pero sa totoo lang, tawag talaga dyan dhalimun o mga mapang-api. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ay sa inyong Panginoon kayo'y pababalikin. Lahat pala talaga tayo pababalikin doon kay Allah. Kaya huwag tayong aasa dito sa mundo ng sobrang sobra talaga o labis ng labis. Kasi nga lahat tayo ay pababalikin ng Allah. Kaya tama talaga sinabi na inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sabi dito, tunay na tayo'y pag-aari ni Allah at tunay na tayo kay Allah ay manunumbalik. Manunumbalik tayo lahat kasi pag-aari tayo ng Allah. Kaya yun ang isa sa mga kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, sabi niya, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sinabi naman dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sadyang pinagkalooban namin ang angkan ni Israel ng kasulatan at paghatol at pagkapropeta at biniyayaan namin sila mula sa mga mabubuti at pinaburan namin sila kaysa sa mga sanlibutan. Kaya dyan sa na yan, sa balita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa panahon na yon, ang mga Bani Israel, mga Hudyo, o ano pa dyan, mga tribo nila, binalitaan na tayo na pinagkalooban talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tinatawag nating akhlaq. Binigyan din sila ng batas. Binigyan din sila ng pagka-propeta. Mga Bani Israel. Kaya ano sila dati? Mga chosen people talaga. Pero sa panahon natin, hindi na sila chosen people kasi sila lumabag. Unang sumuway. Tingnan nyo, si Musa nga, anong ginawa na kay Musa sa kwento? Hanggang si Jesus nga, pinatay pa nila. Kaya kaya sila binigyan kasi ang ano dito, ang pagbabalita dito, kapag ikaw pinagkalooban ng aklat, ng batas at pagkapropeta, yun, aangatin ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kinuha yan tatlo na ito, kinuha sa kanila. At pinagkaloob kay Prophet Muhammad Salam. Ang aklat, ang batas at ang pagkapropeta. Tapos sila, yun napakaganda talaga ng nila kasi dati mga chosen people, tignan nyo, pinagkalooban din sila ng mga malilinis, mga mabuting mga pagkain. Sample lang, ang galing sa langit, ang honey at ang squid. Mga pagkain na yun ang bihira yun mga kapatid kasi galing pang langit, inuulan sa kanila. Tapos bandang huli nagsawa din sila, gusto naman nila sibuyas, lintil, ano pang makakain doon, galing sa lupa. Kasi nakakasawa, ganun pagkain mo araw-araw, parang fried chicken na lang, araw-araw fried chicken. Siguro magiging manok ka Kaya yun ang doon, kaya humingi sila. Kaya dati ganun ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Puro himala talaga. Pinapakitaan talaga sila ng himala. Merong nga di ba? Ang dagat hinati pa nga ng Allah. Nahati para maligtas sila sa kalupitan ni Paraon. At pinainompas na ni Musa. Pinalo ni Musa, nampas ni Musa ang kanyang baston sa bato at nahati. Pinainom lahat ng mga tribo. Kaya yun isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Pinapakita ng Allah ang kanyang kapangyarihan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang panghuli, sabi niya, wa ataynahum bayyinati minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at binigyan namin sila ng malinaw na patunay mula sa kautusan. Kaya't hindi sila nagkasalungat bukod matapos nang dumating sa kanila ang kaalaman bilang paglabag sa kanilang pagitan. Tignan nyo, ganun na ganun mga kapatid. Sana makakuha tayo ng leksyon dito. Sila, matutuwid. Sa time na dumating sa kanilang kaalaman, doon na sila nagkasalungat. Ganon din sa panahon natin mga kapatid. Dati wala ka pang alam, straight kayo lahat. Ngunit nagkaroon na kayo, natuto na kayo ng Islam, natuto na kayo ng hadith, natuto na kayo sa Quran, marunong ka na makipagdebate, subhanallah. Dinadebatin mo na mga ulama, inaaway mo na sila, pinupuna mo pa sila sa Facebook, nagkakasalungat tuloy ang umma ng propeta Muhammad. Ganun ang ginawa ng mga Hudyo. Sa time na wala silang alam, straight sila, nagtutulungan sila. Ngunit natuto na sila, yun na, nagkakasalungat na sila. Ganun na ganun din. Kaya naawa nga ako sa mga kapatiran natin sa Islam na ginagawa na parang ginagawa ng mga Hudyo. Pinupuna, harap-harapan ang mga ulama doon sa Facebook, sa social media. Dapat dumaan ka muna sa tamang asal, kapatid. Dapat kausapin mo muna siya, i-Facebook mo muna siya, huwag tirahin ka agad. O kaya ikisan mo siya ganyan. Kasi nga, magdudulot yan ng salungatan sa bawat isa. Katulad ng ginawa ng mga Hudyo. Kasi nagsalungat sila bilang paglabag. Ibig sabihin, lalabagin nila ang mga tao, mga kapatid. Kanilang pagitan. Tulad na lang ng bakit pinapakinggan yung mali-mali mga pinagsasabi, subhanallah, hinatulan niya na eh. Dapat tayo mga kapatid, dapat meron kang tinatawag na habag sa iyong kapatid. Lalo na sa mga ganitong mga usapin. Ng usapin kung saan dapat tayo paghawakan natin ang Islam at mahabag ka sa iyong kapatid. Magiging ka dapat mahinahon ka. Baka nasabi niya wala siyang alam, payuhan mo. O kaya nagkamali lang siya sa isang isyu, payuhan mo, turuan mo. Huwag mong ipahiya. Huwag mo siyang salungatin sa publiko mismo. Kasi nga, ganun ang nangyari sa mga Hudyo. Kaya katotohanan ng iyong Panginoon ang humahatol sa kanilang pagitan sa araw ng pagkabagod hinggil sa dati nilang pagkakaiba. Kaya inshallah mga kapatid, sana sa pag-aaral natin sa Islam, hindi natin itong gawing pangliit o paghamak sa ating mga kapwa. Dapat matuto ka mahabag sa ating kapwa. Kung nagkamali, nagkamali isang sheikh, sabihin mo, ganito si sheikh, yan siya, supi yan, hindi yan siya tamang akida. O ano pa yung mga panunumbat nyo, o ano pa mga masasamang salita niya binibitawan nyo. Subhanallah, nakikita ko, ilagyan ka agad ng ikis. Hindi mo pa alam anong niya stand niya Hindi ka pa nagtanong, hindi mo pa sa sinulatan. Tapos ikaw, ang dating mo, mayabang ka. Kasalanan mo yan. Kasi hindi ka dumaan sa tamang asal sa pagpupuna sa isang maalam sa Islam o kaya matagal na sa da'wah, sa larangan ng da'wah, sa pag-anyaya sa mga tao. Dapat marunong ka muna na sa tamang asal, kapatid. Kasi nga, yun din ang katuruan ng Allah. Ud'u ila sabili rabbika bimau'idatil hasana wajadilhum bil hikmati wa mau'idatin hasana. Yun yung utos ng Allah. Mag-anyaya ka sa landas ng iyong Panginoon gamit ang karunungan at magandang pangangaral. Dapat magandang pangangaral. At kung makipagdebate sila, ay magdebate kayo sa magandang kapamaraan. Allahu Akbar. Napakaganda ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, inshallah, sana meron kayo napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.